Mga Lodi, don't skip ads po tayo. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. Paki-like and share naman dyan mga Lodi. At sa mga gustong mag-donate sa ating GCash or regular na load, mag-comment lang po tayo. Para patuloy tayong makapag-upload ng mga bagong kabanata. Marami pong salamat. Kumusta mga Lodi, may bago tayong nobela, sana magustuhan nyo ang kwentong ito. Ito ay kwento ng isang kabataang lalaki na nagkaroon ng mahiwagang mga mata. Simulan natin ang kwento. Kabanata 811 hanggang Kabanata 820. Kabanata 811. Nagwakas ang seremonya ng pagbabalik ng pamilya Chen. Kahit na maraming spoiler sa seremonya ng pagbabalik, sa kabutihan, lahat ay nakaligtas, at ginawa rin itong malaman ng mga panlabas kung gaano kalakas ang pamilya Chen ngayon. Ang kasalukuyang pamilya Chen ay hindi nag-iisa. Sa tabi nila ay nakatayo si Yehan, ang matandang multo mula sa palengke ng multo, at Nanquan Huang Wanjin. Sa lupain ng Hilagang China, bukod kay Wang Focus na may lakas loob na maghanap ng gulo, walang sino man ang may lakas loob na tumingin pababa sa pamilya Chen. Ang pamilya Chen ay bumalik ngayon, at ang kanilang reputasyon ay mas malakas kaysa dati. Gayunpaman, ang nangyari sa seremonya ng pagbabalik ng pamilya Chen ay kumalat din sa buong lupain ng China kinabukasan. Nolan Nietian, ang unang henyo sa China, ay natalo. Ngunit hindi siya nabigo ni Yehan, kundi ng isang hindi kilalang at misteryosong tao. Laban sa misteryosong taong iyon, kahit si Wang Focus ay hindi maaaring dalhin si Nolan Nietian pabalik sa lungsod ng Yanjing sa huli, upang maghaiganti para sa kanyang alagad. Sa isang sandali, ang lupain ng Huaxia, habang nakagulat sa pangyayaring ito, ay naghihinala rin sa pagkakakilanlan ng misteryosong tao. Hehe, kahit si Nolan Nietian ay natalo, ang taong ito ay talagang malakas at nakakatakot. Tama nga, ayon sa balita mula sa Hilagang China, ang misteryosong lalaking ito ay hindi masyadong matanda, ngunit sa kanyang malakas na lakas, matatag niyang nakaipit si Nolan Nietian. Tila magkakaroon ng isa pang manghuhula sa China, character. Naririnig ko na ang taong ito ay lumitaw. Ang kanyang layunin ay hindi lamang ang tumapak sa Nolan Nietian. Gusto niya rin na tumapak sa Yehan. Ngunit hindi siya kumilos ngayong pagkakataon. Tila sa susunod na pagkakataon, siya at si Yehan ay magkakasama. Magkakaroon ng isang paligsahan tuwing panahon, hindi ko alam kung matatalo rin si Yehan tulad ni Nolan Nietian sa oras na iyon. Ang posibilidad na ito ay hindi imposibleng mangyari. Kahit na alam ng lahat na napakalakas ni Yehan, kahit na siya ay malakas, dapat lamang siyang katumbas ni Nolan Nietian. Marahil ay hindi niya mapigilan ang misteryosong tao na iyon. Sa labas ng mundo, iba-iba ang opinyon. Si Nolan Nietian ay natalo, at si Murong Tian, na hindi pa nagsiwalat ng kanyang pagkakakilanlan, ay itinulak sa kaitaasan ng isang batang master ng China. Kahit para kay Yehan, maraming hindi naniniwala sa kanya. Kung ang misteryosong young master at si Yehan sa labanan ng Han, maraming naniniwala na matatalo rin si Yehan ng misteryosong young master pagkatapos ni Nolan Nietian. Pagkatapos ng lahat, si Nolan Nietian ay dating nakaupo sa napakalakas, at ngayon ay hinayla siya pababa mula sa altar ng misteryosong kabataan, at hindi niya natalo si Nolan Nietian, ang kahihiyan ni Yehan, kung siya ay nakikipaglaban sa misteryosong young master, hindi gaanong pag-asa. Sa madaling salita, matapos lumabas ang balita, habang ang lahat ng partido sa China ay nakikilahok sa masigasig na talakayan, itinulak ng antas ng kasikatan na ito si Murong Tian, na hindi pa nagsiwalat ng kanyang pagkakakilanlan, sa isang altar na kanya. Ang kaitaasan ng mga young master sa China, natalo niya si Nolan Nietian, at binawasan din niya ang kasalukuyang karangalan ni Yehan, at may mahina siyang posibilidad na maging unang young master sa China. Hindi mag-aalala si Yehan sa kung ano ang sinasabi ng labas ng mundo, ngunit ano ang mangyayari sa huli. Lahat ay dapat batay sa katotohanan. Ang kasalukuyang haka-haka ay wala ng iba kundi pagtatalo. Kung ano ang dapat gawin, hindi hahayaang tumigil ni Yehan dahil sa paglitaw ni Murong Chando. Matapos pumasok sa Earth Eagle sub-altar ng Beiming Longbo, ang susunod na hakbang ay ang pugad ng Beiming Longbo, ang lupain ng Inner Mongolia. Sa lungsod ng Yanjing, kasabay ng pagkatalo ni Nolan Nietian sa Taiyuan, ang buong lungsod ng Yanjing ay nakaranas din ng isang malaking lindol tulad ng iba pang mga lugar. Si Nolan Nietian ay ang pinuno ng mas bata pang henerasyon sa lungsod ng Yanjing, at walang sino man ang may lakas loob na makipagkompetensya sa kanya. Sa Liga ng Bayani, maraming second generation at rich second generation opisyal sa lungsod ng Yanjing, at kahit sa Hilaga, maraming mga anak ng mayamang partido na miyembro ng Liga ng Bayani.
Sa ngayon, si Nolan Mietian, ang spiritual leader, isang figure ng Diyos sa kanilang isipan, ay nagtagumpay ng Waterloo sa Taiyuan na nagdulot ng maraming boses sa Heroes Association. Hindi natalo ni Nolan Mietian si Yehan sa Taiyuan, ngunit sa isang-isang hindi kilalang at misteryosong tao, ang ganitong uri ng resulta, maraming hindi inakalang mangyayari. Bago pumunta si Nolan Mietian sa Taiyuan, iniisip niyang ibabagsak niya muli si Yehan sa ilalim ng kanyang paa, ngunit ang pangwakas na resulta ay hindi inaasahan ng mga tao. Ito ay mas nakakatakot pa sa ilalim ng malamig na kamay. Lumalabas na mas maraming mga karakter sa laro na ito. Nakatayo ng tahimik si Zog Banroo malapit kay Nolan Mietian. Tinitingnan niya ang lalaking nakaupo ng tuwid, tahimik at nakakatakot, na may walang ekspresyon, isang henyo na mas malakas kaysa kay Nolan Mietian ay lumitaw sa Huaxia. Hinala niya rin ang pagkakakilanlan ng taong iyon. Ngayon ay natalo na ni Nolan Mietian ang taong iyon, at ano naman si Yehan. Kung siya ay nakikipaglaban sa misteryosong tao, matatalo rin ba siya tulad ni Nolan Mietian? Mietian, ang pagkatalo ng isang beses ay hindi nangangahulugan na palaging matatalo ka. Sa bagay na ito, hindi ka katulad ng bata na iyon mula sa pamilya G. Malikot na naglakad si Wang Fo. Tinitingnan niya ang napipigilang galit sa kalmadong katawan ng kanyang pinakakilalang alagad, side, si Yehan ay pinahiya ng minsan nang siya ay ibinagsak ni Nolan Mietian, ngunit hindi siya tulad ni Nolan Mietian, ngunit sumulong ng matapang, hakbang-hakbang mula sa kuyat hanggang sa kasalukuyang kaitaasan. Guro, sino ang taong iyon? Ang kalmadong boses ni Nolan Mietian ay naglalaman ng walang hanggang galit, siya ay natalo. Ang ganitong uri ng pambato ay halos magtulak sa kanya sa pagkaka-crazy. Hindi siya natalo noon, at sa oras na ito ay natikman niya na ang pakiramdam ng pagkatalo. Ang taong iyon ay nagtataglay ng kapangyarihan ng 9 na araw, kaya dapat itong nauugnay sa banal na lupain ng Kunlun. Ikaw at ako ay hindi kayang makipaglaban sa taong ganon. Slide si Wang Fokishan, at sinabi, sa oras na ito, hindi ako tumayo sa tabi ni Chanji. Hindi ito masamang bagay para sa iyo na alisin ang dayuhang ito, ngunit Mietian. Hindi ka lamang henyo sa mundo na ito. Kung nais mong alisin ang mga balakid na ito, dapat mong harapin muli ang iyong sarili. Kung mananatili ka ng normal na puso, marahil, ang uri ng presyon na ito ay magiging pampasigla para sa iyo upang maglakad, na magpapahintulot sa iyo na dalhin ang martial arts sa mas mataas na antas. Ang banal na lupain ng Kunlun. Bastard, isang grupo ng mga mataas na ranggo ay umaasa pa rin sa mundo ng mortal. Ang mga mata ni Nolan Mietian ay madilim na parang nyebe, at hinigpitan niya ang kanyang mga kamao. Malinaw na alam niya ang tungkol sa banal na lupain ng Kunlun. Sinabi ni Wang Fokishan, Mietian, kailangan mong kalmayan ang iyong sarili ngayon, hindi ka nabigo kung natalo ka sa mga tao sa Kunlun Holy Land, ngunit mayroon pa ring isang tao, dapat mong ibagsak siya, at ngayon ay dumating na ang iyong ama sa lungsod ng Yanjing at pinag-usapan ng pamilya yan ang petsa ng kasal, at hindi nagtatagal bago ang iyong kasal sa maliit na batang babae ng pamilya yan. Sa panahong ito, hindi ko nais na makita kang nawawala ng sigla at nagiging pabigat, naiintindihan mo. Narinig ito, huminga ng malalim si Nolan Mietian at sinabi, Master, hindi ako iyon na hindi kayang harapin. Natalo ako sa kanya. Isang araw ay ibabalik ko ito ng 2 beses. Bilang para kay Yehan, ngayon ay siya na ang tumingin sa akin. Ang manloloko, hindi ko siya papayagang magkaroon ng magandang oras, ang centipede na ito, tatapusin kong ibagsak ito sa kamatayan. Nakatingin si Wang Fokishan ng ngiti, si Nolan Mietian ay nahulog mula sa altar ng unang henyo ng Huaxia kabataan, at hindi siya nagdadalawang isip, ito ay kapuri-puri. Sa sandaling ito, sa hilagang silangan, naabutan din ni Shulong Siyang ang Taiyuan mula sa Taiyuan na may 2 basag na braso. Kahit na ang kanyang 2 braso ay basag at ang pinsala ay naisakatuparan na niya, ang kanyang lakas ay hindi na babalik sa dating antas. Ngayon, hindi masama na mapanatili niya pa rin ang kalahati ng kanyang dating lakas. King Tiger. Nang makita si Shulong Siyang na pumasok mula sa labas na may maputlang mukha, isang kilabot ang lumitaw sa kalmadong mukha ng ghost servant, pagkatapos ay lumakad siya at tumayo sa tabi ni Shulong Siyang na may ibabang ulo. Bakit, wala ka na bang lakas loob na tumingin sa akin ngayon na may 2 basag na braso ako? O natawa ka sa akin bilang isang paylay gamit ang iyong mababang mata? Tinitingnan ng tahimik na multo na nakatayo sa tabi niya servant, isang pangit na hitsura ang lumitaw sa mga mata ni Shulong Siyang. Pinutol ni Yehan ang 2 braso, na nabaluktot ang kanyang isip. Ngayon kahit sino ang tumitingin sa kanya, maiisip niya na tinatawanan siya ng iba.
Nakita niya kahit tumatawa sa kanya ng lihim. Tiger King, hindi makakaya ng Ghost Servant. Ang Ghost Servant ay nakababa pa rin ng ulo, ang kanyang mga mata ay kalmado, at sinabi, ngunit ang Tiger King ay may dalawang braso na pinutol ni Yehan, at ang kanyang kakayahan ay hindi katulad ng dati. Sino ang dapat kung mayroon sa Hilagang Asya Tiger? Upang humantong. Narinig ito, biglang tumingin ang madilim na tingin ni Shulong Siyang sa Ghost Servant, ano ang ibig mong sabihin? Ang Siberian Tiger ay itinayo ko lamang. Kahit na may dalawang basag na braso ako pa rin ang Siberian Tiger. Huwag kang mag-isip na pumasok sa lugar ko. Tiger King, ang iyong panahon ay tapos na. Sa tingin ko, ang posisyong ito ay dapat ibigay sa isang taong may kakayahan. Sa tingin ko, mas mabuti kung umatras ka sa likod ng mga ito. Gagawin kong kilala ang Hilagang Asya Tiger sa Hilaga. Ghost Servant dahan-dahang itinaas ang kanyang ulo, sa sandaling ito, ibinunyag ang kanyang ambisyon, ang kahangahangang pagnanais at ambisyon ay sumabog mula sa madilim na mga pupil sa ilalim ng maskara, nais niyang palitan si Shulong Siyang, at kunin ang posisyon ng Overlord ng Hilagang Asya. Kabanata 812. Narinig ito, nalamig ang mga mata ni Shulong Siyang, at isang kahangahangang pagkamatay ang inilabas mula sa kanya. Dalawa lamang sila sa loob ng hagdanang ito. Kawawang tao, kinuha kita ng makita kung kawawa ka at nasa sulok ng iba, ngunit ngayon ay isang puting mata kang lobo, at gusto mo talagang manguna at mang-api. Ang ekspresyon ni Shulong Siyang ay madilim, napapalibutan ng galit na pagkamatay isang kalmado ngunit may ambisyong Ghost Servant. Tiger King, nagpapasalamat ako sa iyong kabutihan. Kung hindi dahil sa iyo, marahil ay namatay na ako, ngunit binayaran ko na ang trabahong ginawa ko para sa iyo sa lahat ng mga taon na ito. Ngayon ay gusto ko lang malaman kung papayag ka bang ipaalam sa akin ang posisyong ito o hindi. Ang ambisyosong mga mata ng Ghost Servant ay puno rin ng pagkamatay sa sandaling ito, ngayon ay ang pinakamahusay na oras para sa kanya na kunin ang posisyon na ito, isang beses na ganap na gumaling si Shulong Siyang, maaari siyang magpatuloy lamang sa pag-wear ng maskara araw-araw upang maging isang asong alipin. Hindi mo alam kung paano mag-alaga ng isang puting mata kang lobo, huwag kang mag-isip pa, dumating at kunin siya para sa akin. Sigaw ni Shulong Siyang. Tiger King, huwag kang umalangaw-ngaw. Inalis ko na ang mga tao dito. Tila pinipilit mo akong gawin ito. Hinayla ito, at sinaksak si Shulong Siyang tulad ng kidlat. Ngayon, sinusubukan niyang manguna at mang-api. Sa wakas ay namatay si Shulong Siyang sa kamay ng Ghost Servant, ang puting mata kang lobo. Nang siya ay namatay, ang kanyang mga mata ay bukas, at hindi siya nakatulog ng maayos. Nang siya ay pumunta sa Taiyuan, hindi siya namatay sa kamay ni Yehan, ngunit pagkatapos niyang bumalik, siya ay namatay. Sa kamay ng kanyang pinakakilalang general, ito ay kailangang sabihin na napaka-ironic. Sa sandali ng kanyang kamatayan, naintindihan din ni Shulong Siyang kung bakit matapos kunin ni Yehan ang Hilagang Kanluran, patuloy na tumanggi ang Ghost Servant na pumunta sa Hilagang Kanluran, ngunit pinayagan si Bai Qiufeng na humantong sa Master. Marahil, ang matalinong siya ay inaasahan, nagtayo si Yehan ng isang malaking lambat sa Hilagang Kanluran, at ang kanyang Ghost Servant ay gustong gumamit lamang ng kamay ni Yehan upang pigilan at alisin ang bawat taong magagamit sa paligid niya. Sa wakas, ito ay ang kanyang pagkakataon bilang Master, ang aso, upang kumagat pabalik sa kanya bilang Master. Tinitingnan si Shulong Siyang na namatay sa harap niya, kinuha ng Ghost Servant ang isang puting tela mula sa kanyang braso at pinunasan ang malambot na espada sa kanyang kamay, at sinabi sa kanyang sarili. Kung hindi ka susuko, kailangan kong patayin ka. Sa mundo na ito, walang gustong maging aso magpakailanman. Ang aking Ghost Servant ay lubos na matalino at may talento, ngunit ginamit mo si Bai Qiufeng at Zuo mo sa lahat ng mga taon na ito, hindi binibigyan pansin ang aking mga opinyon at binibigyan sila ng lahat ng magagandang mapagkukunan ng pag-aaral. Nakakasawa na ako sa ganitong uri ng buhay, kaya kailangan kong magbalik at gumawa ng mga desisyon, hindi lamang. Ang Ghost Servant ay mukhang walang pakialam, at bumagsak upang isara ang mga bukas na mata ni Shulong Siyang. Para kay Shulong Siyang, ang Ghost Servant ay nagpapasalamat pa rin sa kanya. Kung walang Shulong Siyang, marahil ay namatay na siya sa paghahanap ng ilang mga sinaunang martial arts master ngayon, hindi niya ito patayin ng taong mabait sa kanya. Siyempre, sa loob ng maraming taon, patuloy na itinuturing siya ni Shulong Siyang bilang isang alipin, at hindi siya ginamit ng lubusan. Ang nag-iisang pagkakataon na siya ay ginamit ay upang pumunta sa Jinshanjiao, ngunit siya ay natalo ni Yehan. Ang pangalan ng Ghost Servant niya ay nagmula dito. Dumating. Kapatid, ang mga tao mula sa labas ay papasok na.
Sa sandaling ito, isang lalaking puno ng dugo ang lumapit sa likod ng Ghost Servant. Siya ang katuwang ng Ghost Servant. Sa oras na ito, sinusubukan ng Ghost Servant na mangapi. Inayos nila ang lahat ng ito at naghihintay para sa pagbabalik ni Shulong Siyang mula sa Hilagang China. Narinig ito, kumurap ang malambot na espada sa kamay ng Ghost Servant na may isang masamang ngiti sa gilid ng kanyang bibig, at sinabi niya sa malamig na boses, ang sinuman na hindi sumusunod sa akin upang humantong sa Hilagang Asia Tiger, pagkatapos ay patayin sila, linisin ang lahat, hindi na kailangang itago. Ngunit, kapatid, ito ay makakapagpahina pa sa ating lakas, kaya maaari nating harapin si Yehan sa hinaharap, ang lalaki ay nag-aalinlangan. Hindi, ngunit, may sariling paraan ako para harapin si Yehan. Matapos sabihin ito, umikot ang Ghost Servant at lumakad palabas na may hawak na malambot na espada. Sa labas ng punong tanggapan, ang Hilagang Asia Tiger ay nahahati na ngayon sa dalawa. Sa kampo, ang isang panig ay ang katuwang ng Ghost Servant, at ang kabilang panig ay ang mga matitibay na miyembro ni Shulong Siyang. Ang pag-aalsa sa loob ng Hilagang Asia Tiger ay mabilis na natapos sa ilalim ng iron-blooded slaughter ng Ghost Servant. Dumadaloy ang dugo tulad ng isang ilog, ngunit ginawa itong bagong Tiger King. Ang pag-aalsa ng paghahanap ng kapangyarihan at pag-aapi ay hindi itinatago. Sa lalong madaling panahon, pinatay ng Ghost Servant si Shulong Siyang, at ang balita ng paghahanap ng kapangyarihan at pag-aapi ay kumalat sa buong Hilagang Underground World. Sa rehiyon ng Hilagang Silangan, isang bagong overlord ang isinilang. Matapos malaman ang pangyayaring ito, ang mga taong patuloy na nagsasalita tungkol sa pagkatalo ni Nolan Mietian ng misteryosong lalaki sa Windbreaker ay bigla na lamang nakagulat. Ang warrior Ghost Servant sa ilalim ng Siberian Tiger Shulong Siyang ay talagang pinatay siya at kinuha ang kanyang posisyon. Ang pangyayaring ito ay nangyari ng masyadong mabilis, maraming tao ang hindi pa nakakabangon mula sa pagkagulat ng pagkatalo ni Nolan, at ngayon ay ang balitang ito ay muling nakakagulat sa puso ng bawat isa. Magandang tao, ang Hilaga ay ganap na masaya ngayon, at ang nangyari kamakailan ay talagang hindi tumugon. Talagang masaya. Mula nang pumunta si Yehan sa Hilaga, nagbago ang langit sa Hilaga. Una, nawala ang Hilagang Kanluran Wolf sa Shaanxi, na nagpataas ng ilang malalaking puwersa sa Hilaga upang tumulong sa Hilagang Kanluran. Lahat sila ay kinain, at sa wakas ay pumasok sa Hilagang China ng may bilis na kidlat, nakuha ang Shaanxi, at pinatay ang Earth Eagle Subaltar ng Beiming Longbow. Ngayon, sa pagbabalik ng pamilya Chen mula sa Taiyuan, maraming mga nakakagulat na bagay ang nangyayari. Hanggang ngayon, namatay si Shulong Siyang sa kamay ng kanyang katuwang, hindi ka panipaniwala. Sino ang nagsasabi na hindi, mag-ingat sa lahat? Mahirap bantayan ang magnanakaw na ito. Marahil ay hindi inakalang mamamatay si Shulong Siyang sa isang walang kabuluhang paraan sa kamay ng kanyang sariling tao sa huli. Ang Ghost Servant na ito ay sakop ng malalim, at ngayon lamang ito ibinunyag, mabangis na ambisyon. Bastos at walang hiya, pagsisinungaling sa kanyang master, ang isipan ng lalaking ito ay talagang masama. Sa lungsod ng Taiyuan, ang diing ay nahahati sa mga altar. Alam naman ni Yehan ang tungkol sa pag-aalsa sa Hilagang Asya. Ang Ghost Servant ay kinuha ngayon ang posisyon ni Shulong Siyang sa Hilagang Asya sa pamamagitan ng iron-blooded na paraan. Ang paraan at bilis na ito ay nakagulat sa kanya. Hehe, hindi ko talaga nakita. Ang lalaking ito ay talagang may ganitong uri ng kakayahan. Sakop niya ito ng malalim, siya ay isang tunay na bayani. Kung ang kanyang lakas ay mas malakas, siya ay magiging isang malakas na kaaway para sa amin. Ngumiti si Zhao Hengtian ng bahagya, ang Ghost Servant, marahil ay hindi pansinin ng mundo ang kanya, walang makakaakala na siya ay magiging overlord ng Hilagang Asia Underground World, walang awa na kumakain ng kanyang orihinal na master. Ngumiti si Yehan at sinabi, ito ay isang panahon kung saan ginagawa ng mga panahon ang mga bayani. Sino man ang makakapagkuha ng pagkakataon ay maaaring maging protagonista. Siya ay naging aso sa ilalim ng kamay ni Shulong Siyang sa loob ng maraming taon. Normal na siya ay bumalik at maging master. Nakikipaglaban ako sa taong ito ng ilang beses, siya ay isang napakamatalinong tao, sa sandaling siya ay lumaki, siya ay mas mahirap harapin kaysa sa mapagmataas na Shulong Siyang. Tila kailangan nating mag-ingat sa taong ito. Hindi tayo natatakot sa normal na mga kompetisyon, ngunit natatakot tayo na siya ay magsagawa ng plot, gumamit ng mga tikas, at gumamit ng walang pakialam na paraan. Ang mga salitang iyon ay magdudulot ng malaking banta para sa atin. Nakatingin si Leng Wolfei ng mabigat at sinabi, hindi mahalaga, kung gumawa siya ng anumang hakbang, sisirain ko siya.
Sambit ni Yehan ng banayad, mayroong isang hilagang China sa pagitan natin sa hilagang Asya, ang aming pangunahing pagtutuunan ng pansin ay nasa hilagang China pa rin, at ang hilagang Asya ay aming susunod na layunin. Huwag kang mag-alala, marahil, ang hilagang China ay magiging pangunahing labanan. Yehan, ibig mong sabihin na ang Ghost Servant ay maaaring mag-ugnayan sa Beiming Longbo upang harapin tayo? Tanong ni Leng Wufei. Kabanata 813. Hindi imposibleng mangyari. Nakatingin si Yehan ng mabigat at sinabi, sa lakas ng Ghost Servant, sapat na siyang matalino upang malaman na mahirap talaga para sa kanya na lumaban sa akin ng nag-iisa. Gusto niyang matagumpay na maprotektahan ang kanyang posisyon bilang Overlord ng Hilagang Asya. Sa Hilaga, mayroon siyang dalawang opsyon, bukod sa pumili na magkaisa sa Nolan Mietian, ang natitira lamang ay ang Beiming Longbo. Ngumiti si Zhao Hengtian at sinabi, marahil, sa dalawang tao na ito, mas gusto niya ang Beiming Longbo. Dapat mong malaman na si Shulong Siyang at Nolan Mietian ay mga kamatayan na kaaway noong siya ay nasa kapangyarihan. Kahit na siya ay kumokontrol sa Hilagang Asya ngayon, Nolan Mietian ay hindi malamang natatanggapin siya. Si Shulong Siyang ay patay. Lungsod ng Yanjing, lumakad si Zhug Prajna sa likod ni Nolan Mietian at sinabi ng kalmado. Alam ko, Sayang. Hindi siya namatay sa aking kamay. Alam ko na siya ay mamamatay ng walang kabuluhan. Nang siya ay nasa Taiyuan, mas mabuti pa rin na hayaan kong bigyan siya ng ride upang hindi siya nabigo sa kanyang kamatayan. Wala nang pakialam na sinabi ni Nolan Mietian, Banroo, pumunta at siyasatin ang Ghost Servant. Ang kaisipan ng taong ito ay hindi pantao. Maaari siyang maging aso sa tabi ni Shulong Siyang sa loob ng maraming taon nang hindi napapansin, at ngayon lamang ito ibinunyag. Ambisyon ng lobo, kailangan kong mas mahusay na kilalanin ang ganitong uri ng tao. Natutunan ko, aalagaan ko ang bagay na ito. Tumingin si Zhug Banroo kay Nolan Mietian at sinabi, Nolan, sinasabi na ikakasal ka. Malapit na, huwag mong kalimutang bigyan ako ng malaking regalo. To be honest, talagang naghihintay ako kung ano ang uri ng regalo ng kasal ang ibibigay mo sa akin pagdating ng panahon. Ngumiti ng bahagya si Nolan Mietian. Humakbang ng ilang beses si Zhug Banroo, lumakad sa tabi ni Nolan Mietian, at ngumiti, huwag kang mag-alala, talagang magiging malaking regalo ito, depende kung gusto mo o hindi. Umaasa ako. Narinig ito, ngumiti ng bahagya si Zhug Prajna, tinitingnan ang malayong langit at hindi alam kung ano ang iniisip. Si Shulong Siyang ay namatay tulad nito, ang wakas ay talagang nakakagulat. Sa lupain ng Inner Mongolia, Tianjing Subaltar, na kung saan ang punong tanggapan ng Shenying, narinig ng Beiming Longbo ang balita ng pagkamatay ni Shulong Siyang, at sumigaw ng emosyon. Ang mga overlord ng hilagang underground world ay namatay isa-isa, at ang susunod ay siya na naman, sino? Ama, ang Ghost Servant ay napaka-ambisyoso na pinatay niya talaga si Shulong Siyang. Tila binaba ng mundo ang kanya sa isang napakamasamang paraan. Ang ikaapat na kinuhang anak ay sinabi ng may hitsura ng pagkagulat sa kanyang mga mata. Bagaman ang Ghost Servant ay isa ring kilalang mandirigma sa hilagang underground world, siya ay isa sa mga general, ngunit karaniwang walang nagpapansin sa kanya. Sino ang mag-iisip na siya, na ibinunyag ang kanyang tunay na katangian, ay gumamit ng ganitong masamang paraan? Ang nakatagong kasanayan na ito ay hindi pantao. Tila binaba ng mundo ang kanya, at kahit ako ay hindi napansin ang kanya. Sinabi ng Beiming Longbo, ngayon napatay na si Shulong Siyang, kahit na ang hilagang bahagi ay kinokontrol ng masamang Ghost Servant, ang kapangyarihan ay hindi katulad ng dati. Hindi ko alam kung anong uri ng aksyon ang gagawin ng lalaking ito sa susunod, sa kanyang kamay, walang paraan para pigilan si Yehan. Hindi niya mahaharang si Yehan, kaya maaari mo bang iharang ang iyong Beiming Longbo? Bigla, pagkatapos ng boses ng Beiming Longbo, isang mapang uyam na tawa ang dumating mula sa labas ng hagdanan. Ang bilis ng tao na ito ay tulad ng kidlat, at hindi pa nag-blink, may iba nang nagsilabasan na sa itaas ng punong hagdanan, sa likod niya, sumunod ang isang matandang lalaki, nakatayo ng tahimik. Sa sandaling ito, sa labas ng punong hagdanan, ang mga master ay dumating isa-isa, ang kanilang mga ekspresyon ay malamig na parang yelo, at napalibutan ang dalawang dayuhan sa punong hagdanan. Ang bilis ng dalawang tao na ito ay sumama ay masyadong mabilis, at hindi nila ito masugpo. Walang oras para sa Beiming Longbo. Nang makita ito, ang tatlong kinuhang anak ay magkasabay na lumakad, nakatingin sa dalawang estranghero na biglang sumulpot na may matalim na mga mata. Bumalik ang lahat, dumating ang mga bisita, paano natin ito tatanggapin ng Shenying, paano ito ang desente?
Tinitingnan ni Baming Longbo ang 2 taong biglang dumating, dahan-dahan siyang tumayo mula sa kanyang posisyon, ngunit ang kalmadong mga mata gayunpaman, mayroong isang pakiramdam ng selos sa gitna, kahit na hindi niya alam ang tunay na pagkakakilanlan ng bisita, ngunit sa panahon ng labanan sa bahay ng pamilya Chen, ang taong ito ay talagang nagtataglay ng kapangyarihan ng 9 na araw, na ginawa siyang maging maingat. Narinig ang mga salitang Baming Longbo, humakbang ang ikatlong kinuhang anak, at isa-isa siyang umatras sa mga tropa ng Wolf King na napalibutan ng 2 tao. Sa walang laman na hagdanan, 5 na lang ang natira sa loob ng maikling panahon. Baming Longbo, hindi mo inaasahan na magkikita tayo muli ng mabilis, tama. Ang Feng Yilaylay, sa ilalim ng maskara, ay may ngiti sa itim na mga pupil, at ang tao na ito, syempre, ay hindi pa nagsiwalat ng kanyang pagkakakilanlan sa mundo Merong Chandu, syempre, ay ang alipin na si Jiyo Kongji sa likod niya. Narinig ito, sinabi ng Baming Longbo, ibinaba mo si Nolan Mietian sa labanan sa Taiyuan. Talagang may talento ka, ngayon ay kilala ka sa buong mundo. Hindi ko alam kung ano ang maaari mong gawin dito ngayon. Syempre mayroon akong ginagawa. Kung wala, bakit ako dumating sa iyo? Ngumiti ng bahagya si Merong Chando at sinabi, ngayon na sinakop ni Yehan ang isang lalawigan sa Hilagang China, ang susunod na hakbang ay itaas ang kutsilyo ng manlolobong laban sa iyo. Sa tingin ko alam mo kung gaano katiyak laban sa kanya. Narinig ito, sinabi ng Baming Longbo, may kinalaman ba ito sa iyo? Syempre may kinalaman. Huwag mong kalimutan, si Yehan ay isa rin sa gusto kong ibagsak, ngunit habang nakikipaglaban sa kanya, gusto kong ibagsak siya sa lahat ng direksyon. Maging sa lakas o sa utak, papayagan ko siyang matalo. Kailangan ng isang pambato na pagkatalo upang maibsan ang galit sa aking puso. Ang boses ni Merong Chando ay kumalat ng may malamig na hininga, na nagpababa ng temperatura sa hangin sa paligid niya, at ang kanyang galit kay Yehan ay medyo mas malakas. Gaano kalalim, walang makakaalam maliban sa kanyang sarili at kay Yehan. Naglitaw ang mga mata ng Baming Longbo, at sinabi, tila ikaw ay kaaway ni Yehan bago, dahil siya ay iyong kaaway, kung gayon ay mayroon kaming isang karaniwang kaaway, bakit hindi tayo mag-ugnayan upang harapin ito? Paano siya? May ganon din akong intensyon. Tinitingnan ni Merong Chando si Baming Longbo, ngumiti ng mapang asar, at sinabi, gayunpaman, kailangan nating palitan ang ating mga pagkakakilanlan, hindi ko alam kung gusto mo. Ano ang ibig mong sabihin? Nagkuna ng noo si Baming Longbo. Sa katunayan, napakasimple lang. Upuan ko lang ang iyong upuan. Ngumiti ng bahagya si Merong Chando, lumitaw ang mga multo sa kanyang mga mata, at kumalat ang masamang amoy, na ginagawa ng mga tao na pakiramdam na ang temperatura sa hangin ay bumaba ng husto. Pumunta sa lugar na ito sa Inner Mongolia syempre, hindi dumating si Merong Chando dito para maglaro. Sa ngayon, si Yehan at Baming Longbo ay naglalaban ng masigla, at gusto niyang ibagsak si Yehan sa lahat ng direksyon upang maghayganti. Siya ay isang asong walang ngipin, walang silbi, at bagaman si Nolan Mietian sa lungsod ng Yanjing ay ibinaba niya, ang kapangyarihan sa likod ni Nolan Mietian ay hindi kanyang kaya labanan ngayon. Sa makatuwid, sa 3 natitirang puwersa sa Hilaga, ang Baming Longbo lamang, na sumangkop sa Inner Mongolia, ang natitira para sa kanya. Kabanata 814. Isang malumanay na boses ang narinig sa hagdanan, at bigla, isang alon ng pagkamatay ang pumutok mula sa katawan ng 3 makatuwiran na anak. Napakalakas ng loob ng lalaking ito na nais niyang kontrolin ang agila, at napakadirekta, walang anumang tabo, napakamayabang na mga salita, ay walang iba kundi isang uri ng hubad na paghamak. Narinig ang mga salitang ito, bigla namang kumunat ang noo ni Baming Longbo, malamig ang kanyang mga mata, at ang kanyang malawak na palad ay naging kamao. Gusto talaga ng lalaking ito na umupo sa kanyang upuan. Nais ba niyang maging pawn ng kanyang kalaban para sa kanya? Sa itaas ng punong hagdanan, isang alon ng pagkamatay ang inilabas mula sa 3 kinuhang anak. Ang mga salita ni Merong Chando ay walang iba kundi isang patalastas na paghamak sa kanila, hindi sila binibigyan pansin, hindi man lang si Baming Longbo. Sa sandaling ito, ang mga palad ni Baming Longbo ay naging kamao, at malamig ang kanyang mga mata. Ang ibig sabihin ba ng kabilang panig ay nais niyang maging pawn ng Baming Longbo? Tinitingnan ni Merong Tian ang mabilis na pagbabago ng mga mukha ng 3 makatuwiran na anak at Baming Longbo, nakatayo siya na may hawak ang kanyang mga kamay sa likod niya, at mayroong isang kahambugan sa kanyang mga mata na ngumiti na hindi maaaring hindi pansinin. Inner Mongolia, at maging dumating sa base camp ng Baming Longbo, may lakas loob na sabihin ang mga salitang napakamayabang,
ang kahambugan ni Merong Chando ngayon ay isang uri ng kahambugan na napakalaki sa mundo, wala akong iba. Gayunpaman, ang Merong Tian ngayon ay may mga kwalipikasyon para sa ganitong kahambugan. Ang kanyang sariling lakas ay umabot sa isang antas na tinatabing ng mga tao, hindi na kailangang sabihin na mayroon pa rin siyang kapangyarihan ng 9 na araw sa kanyang katawan. Kakaunti ang mga tao sa mundo na may lakas loob na atakehin siya, o kahit wala. Mapang-api. Ang 3 makatuwiran na anak ay naging galit isa-isa, at humakbang sila, at napapalibutan si Merong Chando ng nakakatakot na pagkamatay. Kung ang aking master ay nakikipag-usap sa iyong master, ikaw ang tatawagan. Pagkatapos, si Jiu Kungji, na nakatayo sa likod ni Merong Chando na may ibabang ulo, ay itinaas ang kanyang ulo, isang malamig na liwanag ang lumitaw sa kanyang mga mata, at sa susunod na sandali, ang kanyang matandang katawan ay lumitaw sa harap ng 3 kinuhang anak tulad ng isang malakas na hangin, at ang kanyang nabubulok na mga palad ay kumalat sa labas, ginawang espada ang kanyang palad, at kumalat sa katawan ni Sunny ng galit. Bang bang bang! Sa susunod na sandali, ang 3 makatuwiran na anak ay lumipad ng walang anumang paglaban. Ang lakas ni Jiu Kungji ay napakalakas ngayon, at nasa maagang yugto na siya ng Great Governor. Sa pamamagitan ng suntok na ito, normal na hindi makatugon ang 3 makatuwiran na anak. Nang makita ito, naging galit ang ekspresyon ni Beiming Longbo, at humakbang siya. Beiming Longbo, isinasaalang-alang mo na ang aking mga salita. Gayunpaman, sa sandaling gumagalaw si Beiming Longbo, humakbang din si Merong Tian at tumayo sa harap ni Beiming Longbo. Tinitingnan siya ng walang pakialam, isang nakakatakot na hininga ang inilabas mula sa kanyang katawan sa isang iglap, sumikop sa Beiming Longbo. Nararamdaman ito, naka-freeze ang mga mata ni Beiming Longbo, at hindi niya sinubukan ang hakbang na gusto niyang gawin pagkatapos, dahil hindi siya sigurado sa tagumpay sa harap ng makapangyarihang figure na ito sa harap niya. Wala tayong galit sa nakaraan, at wala tayong galit ngayon, huwag kang masyadong manlay sa iba. Tinitingnan ni Beiming Longbo si Merong Chando ng madilim ang ekspresyon. Hehe, Beiming Longbo, saan ka nagsimula sa iyong mga salita? Nandito ako para tumulong sa iyo. Paano mo masasabi na niloloko kita? Ngumiti ng bahagya si Merong Chando at sinabi, huwag kang mag-alala, basta't ibabagsak mo si Yehan, kahit ibigay mo sa akin ang posesyong ito, hindi ko ito tatanggapin, ito ay lamang pinalitan ka ng pansamantala, kaya sa ganitong paraan, Beiming Longbo, hindi ka nalulugi. Gaano kay Toto ang iyong mga salita? Sambit ni Beiming Longbo ng malamig ang ekspresyon, ay respeto ko na may kaugnayan ka sa banal na lupain ng Kunlun, kaya ako ay mas magalang, ngunit ako, Beiming Longbo, ay hindi dapat abusuhin. Mapang-api, tila kailangan mo ako upang maging seryoso upang gumawa ng tamang desisyon. Nalimig ang mukha ni Merong Chando, at sa susunod na sandali, ang napakamalakas na kapangyarihan na iyon ay sumikat mula sa kanyang katawan, pinagsama-sama sa ibabaw ng kanyang mga kamao, ang nakakatakot na kamao ay agad na tumama sa katawan ni Beiming Longbo ng malakas. Drink! Nang makita si Merong Chando na dumating na may isang malakas na suntok, nararamdaman ang masamang kapangyarihan, sumigaw si Beiming Longbo, at ang nakakatakot na kamao ay sumalubong din sa kanya, kahit na ang tao sa harap niya ay napakalakas, hindi niya ito kanyang ibibigay. Boom! Ang mga kamao ng dalawa ay tumama sa isa't isa tulad ng 2 martilyo, at mayroong isang kakilakilabot na tunog ng banggaan. Sa isang iglap, isang alon ng kapangyarihan ang kumalat sa lahat ng direksyon, na ginawang kumukulo ang hangin sa paligid. Ang 3 makatuwiran na anak na nakatayo sa tabi ay nararamdaman ang malakas na kapangyarihan na kumalat, at isang hitsura ng pagkagulat ang lumitaw sa kanilang mga mata. Hindi nakakagulat na maaaring ibagsak ng tao na ito si Nolan Mietian. Ang ganitong uri ng lakas ay hindi nila kayang pigilan sa kanilang puso, nais na sumuko. Sumigaw si Beiming Longbo, pagkatapos ay biglang humakbang ng ilang beses, ang aura sa kanyang katawan ay nag-alon, at ang kanyang malamig na mga mata ay naging lubos na mahalaga sa sandaling ito, at nararamdaman niya ang lakas ng tao na nasa harap niya kapag talagang nakikipaglaban. Ang tao na ito ay tiyak na nasa parehong rehiyon bilang siya, ngunit ang kanyang lakas sa labanan ay mas malakas kaysa sa kanya, lalo na ang napakamalakas na kapangyarihan na pumasok sa kanyang katawan, na ginagawa niyang pakiramdam na ang kanyang katawan ay nasusunog. Nakatayo nang hindi gumagalaw si Merong Tian sa punong hagdanan. Tinitingnan niya si Beiming Longbo na ang mukha ay nagbabago at sinabi ng walang pakialam, Beiming Longbo, ngayon, gusto mo pa bang itanong ang aking mga salita? Bago sagutin ako, inirerekomenda ko sa iyo na isipin ito. Malinaw, sa sandaling tanggihan mo, kayang-kaya mo bang harapin ang mga kahihinatnan?
Narinig ito, naramdaman ni Beng Longbo ang pagkagalit sa kanyang puso, ang kanyang hinigpitin na kamao ay nagpapaabot ng kanyang mga kuko sa kanyang laman, kung hindi siya natatakot sa pagkakakilanlan ng tao sa harap niya, kahit siya ay nag-iisa, ngunit tinawag niya ang lahat ng mga puwersa dito maaari niyang talagang patayin ang taong ito, ngunit hindi niya ito nagawa. Ang banal na lupain ng Kunlun ay hindi kanyang kikayaning harapin sa kanyang Beng Longbo. Basta't ibabagsak mo si Yehan, aalis ka. Sa wakas, pagkatapos ng isang pakikibaka sa kanyang puso, huminga ng malalim si Beng Longbo, at tinitingnan niya si Merong Chando at tinanong. Siyempre, hindi ako gaanong interesado sa maliit mong Inner Mongolia. Ang layunin na hinahanap ko ngayon ay hindi inaasahan ng mga ordinaryong tao. Sambit ni Merong Chando ng malamig at mayabang na ekspresyon, Beng Longbo, ngayon na nagpasya ka, kung gayon, mas mabuti na huwag mong itanong ang aking mga salita mula ngayon, at ilabas ang balita, hihintayin ko si Yehan sa Inner Mongolia. Pagkatapos, tiningnan ni Merong Tian ang langit at tumawa ng malakas, at naglakad sa buong paraan sa posisyon na pag-aari ni Beng Longbo. Sa wakas, umupo siya sa posisyong iyon, napakalakas, at tiningnan ang lahat sa ibaba ng malamig at mayabang na mga mata, kabilang ang Beng Longbo. Nang makita ito, kahit na hindi maganda ang mukha ni Beng Longbo, hindi siya nagkaroon ng puwersa. Kailangan niya lamang pigilan ang galit sa kanyang puso at sabihin, dahil nakuha mo na ang iyong layunin, dapat ko rin bang malaman ang iyong layunin? Ano ang tunay mong pagkakakilanlan? Kabanata 815. Narinig ito, tumigil si Merong Tian sa pagtawa, at sinabi ng banayad, hilagang madilim na Longbo, kapag nararapat kang malaman ang aking pagkakakilanlan, malalaman mo na. Ngayon, dapat mong gawin ang sinabi ko. Ang balita na ang mga ghost servant sa Hilagang Asya ay nagpaplano ng pag-aapi at pagpatay kay Shu Longxiang ay lumabas lamang, at pagkatapos, ang balita na ang misteryosong master na nakatayo sa tuktok ng mga master ng kabataan ng China ngayon ay kinontrol ang Condor ay kumalat din, at sa isang sandali, ang underground world ay muli na nagulat. Ang ghost servant ay nagnakaw ng trono at kinontrol ang Hilagang Asya, at ngayon, kinontrol din ng misteryosong master ang Condor, upang ang Beng Longbo ay kailangang sumunod, at nararamdaman ng lahat na ang mga galaw ng misteryosong master sa sandaling ito ay marahil ito ay ginawa upang target si Yehan, dahil ang susunod na hakbang ni Yehan ay Inner Mongolia. Ang Beng Longbo ay nasakop, napakalakas ng loob ni Merong Chando. Matapos marinig ang balita mula sa Inner Mongolia, ngumiti ng bahagya si Yehan. Ang madman at ang prinsipe ay nagpayo sa kanya na huwag hawakan si Merong Chando sa ngayon. Gayunpaman, hindi siya ang gustong hawakan si Merong Chando, kundi si Merong Chando. Ang langit ay lilipat sa kanya. Sa pagitan ng kanilang dalawa, isa lang sa kanila ang nakalaan na mabuhay, ito ay isang hindi mababago na katotohanan, sa galit sa pagitan niya at ni Merong Chando, papayagan ba ni Merong Tian na ito? Tila ito ay isang hindi maiiwasang sitwasyon. Sinabi ni Zhao Hengtian. Sinabi ni Leng Wolfei, ito ang orihinal. Noong una ay pinatay natin si Merong Heto at ang pamilya Merong sa Timog. Ngayon na natutunan ng bata na ito ang kanyang lakas at bumalik, paano niya ito hahayaang tumigil? Pagkatapos ay patayin natin siya ng isa pang beses, upang hindi na siya muling tumayo. Sambit ni Lin Chi nang may mapangit na ekspresyon sa kanyang mukha. Yehan daw, ang relasyon sa pagitan namin at ni Merong Chando ay hindi maiiwasan. Ang taong ito ay magiging isang balakid para sa amin upang patuloy na pumunta sa Hilaga. Hayaan ang mga miyembro ng madilim na silid na magbigay ng mas maraming pansin sa Inner Mongolia upang maiwasan ang hindi inaasahang mga sitwasyon. Ngayon Merong Chando, Beng Longbo at Taimo, ang tatlong ito ay nagkaisa, hindi ito realistiko para sa amin na madaling manalo sa Inner Mongolia, kailangan nating hanapin ang isang pagtatapos mula sa tatlong ito. Kung gayon, si Taimo lamang ng Iron Leg Sect. Sinabi ni Zhao Hengtian, si Merong Tian ay may malakas na kontrol sa Condor at nasakop ang Beng Longbo. Ang dalawa sa kanila ay nagkaisa at malakas. Sa kasalukuyan, si Taimo lamang ang isang tao ay maaaring masira ng aming. Tama, iniisip ko rin si Taimo. Sinabi ni Yehan, bagaman ang Iron Leg Gate ay nasa tabi ng Beng Longbo, hindi sila sa parehong silid sa huli. Ito ay isang pagkakataon para sa amin na masira ang isa-isa. Bukod dito, sa lakas, sa pagkakataon ng one-on-one, si Taimo ay mas malakas kaysa kay Merong Chando at Beng Longbo. Ang pagpatay sa kanya muna ay mababawasan ang presyon para sa amin na atakihin ang Inner Mongolia sa hinaharap. Sinabi ni Leng Wolfei, kaya't pupunta tayo sa hangganan ng Hebei. Ang Iron Leg Gate ay matatagpuan sa isang bundok sa Hebei na medyo nakatago.
Bagaman sila ay nasa ilalim lamang ng top 10 ancient martial arts sects, hindi sila dapat binabaliwala. Mayroong daan-daang mga disciple sa paaralan, bagaman ang mga master na sumuko sa Rendu's Realm ay hindi katulad sa amin, ngunit ang bilang ng mga top master ay tiyak na hindi mas mababa sa amin. Sinabi ni Yehan, kinakailangan na sirain ang Iron Leg Gate, ipaalam sa General Yinlong na hanapin muna ang kalagayan sa kabilang panig ng Iron Leg Gate, at atakehin natin ang Iron Leg Gate kapag handa na ang lahat, ngunit ang lahat ng ito ay gagawin ng lihim, huwag hayaang mapansin ng mga lalaking iyon sa labas. Sambit ni Lin Chi ng mapangit ang mukha, "Boss, huwag kang mag-alala, pipigilan ko ang mga mata ng Taiyuan isa-isa, at hindi hayaang malaman ng mga panlabas ang aming mga aksyon." Nakatingin si Yehan. Maraming pares ng mga mata ang tinitingnan sa kanya sa Taiyuan, Shaanxi, hindi lamang Beiming Longbo, ngunit ang mga tao mula sa buong China. Ngayon, maraming tao ang nagbabantay sa kanyang susunod na hakbang. Ang bagay na pagbaba ng Iron Leg Door ay hindi dapat malaman ng mga panlabas. Senior, sa oras na ito ay maaaring humiling ako kay Mrs. Chen na sumama sa amin sa Hebei. Tinitingnan ni Yehan si Chen Tianxing at sinabi, isa pang master ang magbibigay sa kanya ng mas maraming kumpiyansa, ang bagay na sirain ng Iron Leg Gate ay dapat gawin ng maayos. Maghanda ka lang. Ngumiti si Chen Tianxing, okay lang, ngayon nawala na si Mr. Gui at Mr. Huang, si Mr. Huang ay busy ngayon. Sige, kung ganoon, hintayin na lang natin ang balita mula sa General Silver Dragon. Timog, Shanghai City, Phoenix Villa. Xiao Lao daw, palaging gusto mong hulaan ang mga lihim ng kalangitan. Tanungin ang paghatol, alam mo ba kung binilang ang bata ng pamilya Merong sa oras na ito? Kapangyarihan, at dumating din sa mundo, ang grupo ng mga mataas na ranggo sa Kunlun Holy Land, pupunta rin ba sila sa mundo? Kanan at mali, tagumpay at kabiguan, kanan at mali, palaging magkasalungat. Kung saan may dahilan, may epekto. Ang dahilan na itinanim sa simula ay magbubunga ngayon. Lahat ay hindi maaaring makatakas sa batas na ito. Ang langit ay mag-iwan ng isang liwanag ng pag-asa para sa taong iyon, at makatwira ng makita ang ilang mga kakaiba. Ang kanyang daan sa harap ay hindi magiging lupaing madali. Ang paglalakbay ng Emperor Star ay palaging isang bundok ng mga bangkay, pagpatay upang itigil ang pagpatay, at pagputol ng isang madugong daan. Madulas siyang matandang tao ay uminom ng isang sip ng malakas na alak na daladala niya, at ang kanyang mga mata ay dahan-dahan na bumaba kay Xiao Qingcheng na nag-e-ensayo ng ilang mental na paraan hindi kalayuan. Nagkunan ng noo ang madman at sinabi, totoo bang hindi maiiwasan ang pagpatay upang itigil ang pagpatay? Dapat mong malaman ang mga kahihinatnan ng pagtatalo sa banal na lupain ng Kunlun. Ang kapalaran ay tulad nito, at hindi mo ito maiiwasan kung nais mo. Ang madulas na matandang tao ay tumingin sa madman at sinabi, Boy, narinig kong nakinig ka sa mga sermon sa ilalim ng dalawang binibining Zuan at Huang, hindi ko alam kung ano ang iyong tingin sa kanila, Liu. Sa lahat, ang bawat isa sa mundo ay isang langgam. Ang madman ay sinabi ng banayad. Hehe, ngunit sila rin ay umakyat sa tuktok ng hakbang-hakbang mula sa mga ordinaryong langgam sa nakaraan. Ang madulas na matandang tao ay ngumiti ng bahagya, ngunit mayroong isang pakiramdam ng ironiya sa ngiti na iyon, kung nais mong hilahin ang mga mataas na ranggo na ito pababa mula sa altar ng hakbang-hakbang at makamit ang pagiging dominant, depende kung may kakayahan ang iyong bata na labanan ang kalangitan. Madali mong sinabi. Tiningnan ng madman ang madulas na matandang tao, pagkatapos ay tiningnan si Xiao Qingcheng na nakaupo ng tuwid at nag-e-ensayo ng tahimik sa harap niya, at sinabi, matandang lalaki, sinabi mo na ang batang babae na ito ay may kaugnayan sa banal na lupain ng Kunlun, sino siya? Panipi. Ang madulas na matandang tao ay uminom ng isa pang sip ng alak at sinabi, hindi dahil mayroon siyang kaugnayan sa banal na lupain ng Kunlun, kundi kung ano ang nasa loob niya. Bukod pa rito, ang kanyang pagkakakilanlan, dapat mong kilalanin ito. Matandang lalaki, huwag kang maglaro ng mga charades para sa akin. Hindi ako interesado sa hula. Sabihin mo agad. Sambit ng madman ng hindi patient. Hey! Gaya ng inaasahan ng isang ama at anak, ang dalawang bata ninyo ay talagang may parehong pagkatao. Ang madulas na matandang tao ay sinabi, Boy, naaalala mo ba na sa paanan ng bundok Kunlun, mayroong maraming mga bayani mula sa lahat ng direksyon, tumatawa ng mayabang sa mundo ng mortal, humihingi lamang ng kalangitan. Kabanata 816. Narinig ng baliw na lalaki ang sinabi ng gustosing matandang lalaki, at labis siyang nagulat. Tiningnan niya si Xiao Qingcheng, na nakaupo ng nakatawid ang mga paa sa harapan niya, na may hindi makapaniwalang tingin.
Tumango ang gaspasing matanda at sinabing, ang dahilan kung bakit niya pinatay si Kunlun noon ay nananatiling misteryo, pero kung iisipin ngayon, tila may kinalaman ito sa batang babaeng ito. Isang taong may kapangyarihan ng 9 na araw ang dumating sa mundong mortal, ito ang pagkakataon ng batang ito. Anong pagkakataon? Naguguluhang tanong ng baliw. Alisin ang selyo. Biglang naging matindi ang tingin ng matandang Gaspasan. Kapangyarihan ng 9 na araw, hininga ng Berdeng Dragon, kapag natanggal ang selyo sa kanyang katawan at nagsanib sa itim na dragon, ang batang ito ay magiging nakakatakot. Laging palaisipan kay Yehan ang tunay na pagkakakilanlan ni Xiao Qingcheng. Noon, ipinagkatiwala siya ng isang matandang monghe mula sa templo ng recline ng Buddha sa Tengchong upang dalhin siya pabalik. Ginamit niya ang espiritual na enerhiya upang pigilan ang madilim na kapangyarihan sa katawan ng bata, ngunit nang dumating ang gaspasing matanda, hindi na niya kinailangang kumilos. Gayunpaman, hindi pa rin alam ni Yehan kung sino talaga si Xiao Qingcheng. Alam niya lang na may pambihirang kapangyarihan ito. Minsan, binanggit ng itim na dragon ang salitang Kunlun, kaya pakiramdam ni Yehan na may koneksyon ang batang ito sa lugar na iyon. Matapos malaman ang totoo, hindi ipinaalam ng baliw kay Yehan. Dahil hindi rin ito sinabi ng matandang Gaspasan, tiyak na may dahilan ito. Isa pa, abala si Yehan sa mga bagay sa mundong mortal, kaya mas mabuting hindi niya malaman ang lahat. Gitling. Panginoon, tinanggal ni Yehan ang lahat ng ating especially iya sa Shanxi. Ngayon, wala na tayong mataroon at hindi natin alam ang mga pinaplano niya. Sa loob ng pangunahing bulwagan, nakatayo si Beiming Longbo sa harapan. Samantala, si Merong Tian ay nakaupo ng mahinahon, tinatanggap ang paggalang ng mga tao sa paligid. Nang marinig ito, biglang tumawa ng masama si Merong Tian. Nakakatuwa. Ginawa niya akong bulag. Mukhang nais niyang mandaye gamit ang mga sundalo. Ano ang gagawin natin ngayon, Panginoon? Tumango si Beiming Longbo. Ngayon, si Merong Tian ang may hawak ng lahat ng desisyon, kaya hindi na niya kailangang mag-isip pa. Sa katunayan, gusto niyang gamitin si Yehan upang matanggal ang lalaking may kapangyarihan ng 9 na araw para bumalik sa kanya ang posisyon. Beiming Longbo, huwag mong subukan akong lokohin. Pareho tayong nasa isang bangka. Hindi mo kailangang turuan ako kung ano ang dapat gawin. Matigas ang tono ni Merong Tian, at ramdam ang kanyang awtoridad. Napansin ito ni Beiming Longbo, kaya agad siyang sumagot, Panginoon, mali ang inyong iniisip. Kayo ang may hawak ng kapangyarihan ngayon, kaya nais kong marinig ang inyong opinyon. Sana nga totoo ang sinasabi mo. Tumitig si Merong Tian kay Beiming Longbo at nagsabi, dahil tinanggal ni Yehan ang ating mga especially iya sa Shanxi, kailangan nating magpadala muli ng mga bagong especially iya. Kailangang malaman natin ang kanyang mga kilos. Napakatuso ng taong ito, kung gusto nating kontrolin ang laban, dapat alam natin ang lahat ng ginagawa niya. Naiintindihan ko, Panginoon. Magpapadala ako ng mga bagong especially iya sa Shanxi. Lumabas si Beiming Longbo mula sa bulwagan. Ang dati niyang magalang na ekspresyon ay agad naging malamig. Panginoon, mukhang may masamang balak si Beiming Longbo laban sa atin. Napangiti si Merong Tian. Alam ko, pero hindi na mahalaga. Wala akong pakialam sa kanyang lihim na plano. Ang gusto ko lang ay gamitin ang kanyang mga tauhan upang makipaglaban ng patas kay Yehan. Kung hindi siya magiging matapat, siya ang matatalo sa huli. Tama, pero nawala na ang ating bakas kay Yehan. Kung hindi natin siya masusundan, mahihirapan tayo. Huwag kang mag-alala, may itinatago pa akong alas. Kapag dumating ang tamang oras, pagsisisihan niya ito. Kung magpapakita siya sa Inner Mongolia, lalabanan ko siya ng harapan. Pero hindi siya ganoong klaseng tao. Mas gusto niyang alisin ang lahat ng especially iya bago kumilos. Kaya maghintay tayo. Tingnan natin kung ano ang susunod niyang hakbang. Habang nagugulat ang lahat sa pagkawala ng mga especially iya ni Yehan, palihim na siyang pumasok sa Hebei kasama ang kanyang grupo. Ang Hebei ay teritoryo ni Nalan Mietian, kaya hindi maaaring maging kampante si Yehan. Kung mahuli siya, malalantad ang kanyang plano. Mabuti na lang, hindi inakala ni Nalan Mietian na papasok siya sa Hebei sa ganitong panahon. Sa daan patungong Tangshan City, sumasabay ang isang van sa ibang sasakyan. Siyam ang sakay nito, kabilang si Yehan at si Ginang Chen, isang eksperto sa pagpatay sa Iron Leg Gate. Matatagpuan ang Iron Leg Gate sa kabundukan ng Tangshan. Doon na naghihintay ang 4 na dakilang general ng Dragon at ang Silver Dragon General. Sa loob ng makakapal na kagubatan, sinundan nila ang mga palatandaan ng 4 na general. Pagkalipas ng kalahating oras, narating nila ang pinakaloob ng kagubatan.
Sa harapan nila, 2 kilometro ang layo, matarik ang bundok at may sinaunang gusali sa tuktok nito. Panginoong Ye, biglang lumitaw ang 4 na dakilang general sa paligid nila. Ano ang sitwasyon? Tanong ni Yehan habang nakatitig sa bundok. Sumagot si Gao Hu, isa sa 4 na dakilang general, Panginoon, hindi pa alam ng mga tao sa Iron Leg Gate na nandito tayo. Sa aming lihim na pagmamasid, higit sa 20 sa kanila ang may mataas na antas ng martial arts, pero ang iba ay hindi nabanta. Hindi namin nasuri kung may lihim silang eksperto. Ngumiti si Yehan. Walang problema. Kahit may nakatagong master dyan, tatapusin natin ito ngayon. Tinitigan niya ang bundok na nasa harapan nila, at sumiklab ang matinding liwanag sa kanyang mga mata. Simulan na natin. Walang sino mang makakaligtas. Kabanata 817. Matapos sabihin ito, agad na lumabas si Shaben at Lin Chi, at itinunog ng 4 na maharlikang general ng Dragon ang isang whistle, at ang mga general ng Silver Dragon na matagal nang nakaatubili sa kagubatan ay malakas na tumatakbo sa paligid. Sa bundok na nasa harap, sumunod sina Yehan at iba pa, naglakad ng tahimik, lumipad sa langit, at tumama sa tuktok ng bundok na iyon sa walang hanggan. Sino ang may lakas loob na tumawid sa aking iron-legged door? Habang ang mga master mula sa lahat ng panig ay tumira sa tuktok ng bundok, sa isang sandali, ang mga sigaw ay kumalat sa tuktok ng bundok. Ang lahat ng mga disciple ng iron-legged na nagpapawis at tumatalo ng wooden stake sa martial arts field ay hindi maganda ang tingin. Tinitingnan niya si Shaben at Lin Chi na napakagalit, pati na rin si General Tianlong at General Yinlong sa likod nila. Hey! Sino man ang kumuha ng ulo ninyo, patayin sila. Huwag mong iwanan ang isa. Ngumiti si Lin Chi, at ang lamig na inilabas mula sa mga puting ngipin na iyon ay nakagulat sa mga disciple ng Iron Leg Sect. May lakas loob na atakehin ang Iron Leg Gate, kamatayan. Ang mga disciple ng Iron Leg Sect sa martial arts field ay naghalo-halo sa isa't isa si Silly Ben Lin Chi. Sa sandaling nahawakan ng 2 panig, nawala ang kanilang buhay, at ang tunog ng labanan ay mabilis na kumalat sa buong Iron Leg Sect. Sa sandaling ito, lumitaw si Taimo sa punong hagdanan ng Iron Leg Gate kasama ang isang grupo ng master. Tinitingnan niya ang eksena na ito sa martial arts arena, at lumamig ang kanyang mukha sa galit. May taong may lakas loob na atakehin siya sa Iron Leg Gate. Ang isang galit na pagkamatay ay inilabas mula sa kanya. Pumatay. Patayin sila para sa akin. Sa katunayan, nang walang utos ni Taimo, ang isang grupo ng master na nakatayo sa tabi niya ay tumakbo na patungo sa martial arts arena. Mabuti, hindi mapagtagumpayan ang pang-aapi sa grupo ng mga bata na ito, sapat na ang patayin ka sa mga matandang lalaki. Sa sandaling ito, sinalubong ni Shaben at Lin Chi ang iron-legged master na tumatakbo sa kanya. Sa tulong ng genetic medicine, na-unlock nila ang potensyal ng kanilang katawan at sila ay mga master na nasa huling bahagi ng kalagitnaang gobernador. Natural na hindi mahirap para sa kanila na harapin ang mga ordinaryong master na may bakal na binti. Sa loob ng punong hagdanan, mayroon pa ring mga master na may bakal na binti na dumating isa-isa. Sa sandaling ito, sina Yehan at iba pa ay tumira rin sa tuktok ng bundok na ito, ang kanilang mga mata ay walang pakialam sa labanan na nagaganap sa martial arts arena. Pagkatapos ng landing, si Leng Wufei at ang magkakapatid na Chen ay sumali sa bilog ng labanan at nagsimulang magpatay. Han, Mrs. Chen, at Zhao Hengtian ay nakatayo ng tahimik. Sa harap ng punong hagdanan, tinitingnan ni Taimo si Yehan na lumitaw, ang kanyang ekspresyon ay mapangit. Yehan, pagod ka na sa pagtatrabaho. Sa tingin ko ngayon ay ang katapusan ng iyong buhay. Walang pakialam na ekspresyon ni Yehan, at sa sandaling humakbang siya ay naglakad sa walang hanggan at lumakad patungo sa posisyon ni Taimo. 2 master ang nasa tabi ni Taimo. Sa simula, siya ay swerte, at tumakas ng hatiin ang diing. Old Master Chen, ang 2 lalaking ito ay ibibigay sa iyo at sa akin. Ngumiti ng bahagya si Zhao Hengtian, at lumakad patungo sa 2 kasama si Old Master Chen. Pumunta ka sa impyerno. Mayroong isang malakas na sigaw mula sa walang hanggan, at ang figure ni Taimo ay kumurap sa walang hanggan tulad ng kidlat, tumama mula sa langit. Ang kapangyarihan ng isang pagtadyak na ito ay direktang pumutok sa walang hanggan, at ang malakas na puwersa ay tumira sa katawan ni Yehan, na ginawa nilang tila napapalibutan si Yehan ng madilim na ulap sa langit. Isang timbang. Itinaas ni Yehan ang kanyang ulo at ngumisi. Agad, ang kapangyarihan sa kanyang katawan ay sumabog, pinagsama-sama sa kanyang kanang kamao, at bigla na lamang tumama sa binti ni Taimo na tinadyak. Sa pinakadirekta na paraan, crash sa pinakakakatakot na paraan. Boom!
Nang magtalo ang dalawa, naglabas ng nakakatakot na kapangyarihan, at ang tunog ng banggaan ay parang kulog, nakakabingi. Sa sandaling ito, ang mga katawan ni Yehan at Taimo ay sabay na umatras patungo sa likuran, at malamig na tinitingnan ang isa't isa. Putang ina mong bata, ninakaw mo talaga ang lihim na iron-legged ko. Malamig na ekspresyon ni Taimo, at ang pagkayabang sa paligid niya ay patuloy na inilabas, sumangkop sa mundo, at ang hiningang iyon ay parang isang umaagos na ilog. Tumawa si Yehan at sinabi, kaya't ano kung ninakaw mo ang natatanging kaalaman ng iyong iron leg door? Kung may kakayahan ka, patayin mo ako, ngunit kung wala, ang iyong iron leg door ay ibubuwal ko ngayon. Mapang-api mong bata, makikita mo kung hindi kita gugupitin. Nagalit si Taimo, at ang kanyang nakakatakot na mga binti ay malakas na tumadyak sa walang hanggan. Sa tulong ng puwersang ito, ang kanyang katawan ay parang isang tigre na bumababa sa bundok. Kailangan lamang ang likod ng kanyang paggalaw na makita sa walang hanggan. Sa sandaling ito, ang kanyang katawan ni Yehan may isang putok sa walang hanggan sa harap niya, at ang mga binti ni Taimo ay bumaba ng may nakakatakot na panunuksok na kapangyarihan. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Yehan, ang lahat ng kapangyarihan na inihanda na mula pa noon ay inilabas, at ang napakalakas na mabangis na aura ay kumalat sa langit, binomba ang mga binti na lumitaw sa harap niya sa isang hindi mapigil ang bilis, may isang putok, ang pinakamalakas na banggaan ng nakakatakot na kapangyarihan, ang paligid lahat ng hangin ay tinulak pa, na naging isang vacuum. Sa sandaling ito, naramdaman ni Yehan ang isang maalat na lalamunan, at isang mainit na stream ay sumabog mula sa kanyang ibabang tiyan, ngunit ang dugong ito ay tinunaw ng malakas ni Yehan, at siya ay lumipad pabalik. Sa kabilang banda ni Yehan, tinitingnan ni Taimo ang malamig at mabangis, ito ay napakamahirap makita, mayroong isang pagkakamuda ng dugo sa gilid ng kanyang bibig, siya ay nag-iba-iba pabalik. Ang dalawang pakikipaglaban, ang lakas ni Yehan ay mas malakas kaysa sa kanya, alam mo, ang pangalawang beses na ginamit niya ang dobleng lakas, at ang kanyang lakas ay mas malakas kaysa sa una ang pag-atake ay tumaas din ng 10%. Matandang lalaki, tila ngayon ang iyong iron leg gate ay nakalaan na sirain. Ngumisi ng malamig si Yehanhan, at sa susunod na sandali, ang Suzaku Holy Fire, na hindi ginamit ng matagal, ay sumabog mula sa kanyang katawan, at ang napakalakas na apoy ay agad na kumalat sa paligid sa walang hanggan, ang nakakatakot na dagat ng apoy ay umaagos, na nagpababa ng hangin sa paligid. Gusto ni Yehan na patayin si Taimo, at mahirap siyang bawian ng kamay nang hindi gumamit ng kanyang pinakahuling hakbang. Kung ang kalaban ay sumabog na may 3 enerhiya, mahirap para sa kanya na pigilan ito gamit ang kanyang sariling lakas lamang. Kabanata 818. Kumokontrol sa Suzaku Holy Flame, lumabas si Yehan sa walang hanggan, at sa isang pag-iisip, sa mga mabuting mata ni Taimo, ang Suzaku Holy Fire sa walang hanggan ay sumayaw ng galit sa hangin, lumipat patungo kay Taimo tulad ng mga apoy na galit na mga dragon. Ang posisyon ng pastol ay napapalibutan ang nakaraan. Sa sandaling ito, ang malakas na apoy na lance ay may isang kahangahangang panunuksok na kapangyarihan. Sa dagat ng apoy, ang mga apoy na lance ay hindi mapigil ang tulad ng libu-libong mga arrow. Ang malakas na apoy na iyon na maaaring kainin siya ng walang natirang kaliskis, at ang mabuting hitsura na puno ng pagkagulat. Pumunta ka, sumigaw si Taimo, at ang mga anino ng kanyang mga binti sa buong langit ay sumugod sa lahat ng direksyon, tinatadyak ang mga apoy na spear na tumama sa kanya isa-isa. Gayunpaman, ang bilang ng mga apoy na spear ay kahanga-hanga, at walang katapusan sa dagat ng apoy na ito kahit na ang mga binti ni Taimo ay may nakakatakot na lakas sa pag-atake, mahirap itong pigilan. Snort! Isang malumanay na pabulong ang kumalat sa buong mundo. Tinitingnan ng walang katulad na mabangis na Taimo na nasa ilalim ng pag-atake ng dagat ng apoy, naglakad si Yehan na may hawak na dragon spring sa kanyang kamay, lumitaw sa itaas ng dagat ng apoy, at ibinagsak ang kanyang espada sa lugar. May isang chirp, ang malakas na Pilian Sword Energy ay nahulog sa dagat ng apoy, na nagdulot ng isang nakakatakot na init na alon na tumakbo sa langit at sumangkop sa lupa. Libing! Sumigaw si Yehan sa kanyang puso, tila ang Suzaku Holy Fire ay tumanggap ng kanyang utos, ito ay sumugod sa isang kortina ng apoy, lumipad sa langit tulad ng isang waterfall ng apoy na nakabitin sa langit, at pagkatapos ay nahulog, ganap na nilibing ang katawan ni Taimo dito. Pangit! Sa walang hanggan na puno ng apoy, tumakas si Taimo mula rito tulad ng isang ganap na ibang tao sa sandaling ito. Ang kanyang buong mukha at katawan ay malubhang nabago ng apoy ng Suzaku, at mukhang napakatakot na parang isang demon sa impyerno. Sa sandaling tumakas siya mula sa dagat ng apoy, natakot si Taimo, at pumunta ng galit sa malayong langit.
Laban sa Suzaku Sacred Flame na kinokontrol ni Yehan, wala siyang lakas na pigilan ito. Ngayon, habang ang lakas ni Yehan ay nagiging mas malakas at mas malakas, ang lakas sa pag-atake ng Suzaku Holy Fire ay tumaas din ng hakbang-hakbang at ang lakas nito sa pag-atake ay napakalakas na hindi maiisip. Kung gusto mong umalis, iligtas ang iyong buhay. Walang pakialam na ekspresyon ni Yehan, lumitaw ang Dragon Scale Dagger mula sa Somero Ring, sumunod sa direksyon kung saan tumakas si Taimo sa walang hanggan at tumama rito, scoff. Sa susunod na sandali, ang Dragon Scale Dagger ay umikot sa walang hanggan, sumugod sa ilalim ng leeg ni Taimo, nagdala ng isang madugong espada at sumabog ito sa walang hanggan. Nang ang pag-atake na ito ay nahulog, biglang tumigil ang katawan ni Taimo na tumatakbo, at sa wakas ay tumira sa martial arts field sa ibaba, na naging isang tahimik na bangkay. Nang makita ang eksena na ito, ang mga taong patuloy na lumalaban sa Iron Leg Gate ay nakagulat at nagtangkang tumakas isa-isa. Ngayon napatay na ang pinuno ng gate, ano ang punto ng kanilang pagpupursigi? Gayunpaman, dahil inilabas ni Yehan ang utos ng pagpatay, natural na wala sa mga taong nandito ang makakatakas. Ang damo ay hindi maaaring alisin, at ang spring breeze ay magbubuhat muli. Hindi pa ulit mangyayari ito sa Yehan. Merong Chando ay isang magandang halimbawa. Sa pagkamatay ni Taimo at pagdalo ni Yehan, mabilis na pinatay ang mga miyembro ng Tai Leg Sect. Ang buong martial arts arena ay puno ng malakas na amoy ng dugo, at ang kanilang mga katawan ay nakahiga ng magulo sa lupa. Ito ay namatay lamang at tinubuan ng alikabok ng kasaysayan. Marahil, pagkalipas ng maraming taon, kapag ang mundo ay nagsasalita tungkol sa Iron Legs Gate, tatalakayin nila lamang kung sino ang Sumire sa kanila, at hindi nila matatandaan kung gaano kahanga-hanga ang paaralang ito. Ang mga natalo ay maaaring kalimutan lamang, at ang mga nanalo sa huli ay magiging kilala magpakailanman. Matapos sirain ang Iron Leg Gate, hindi pinapayagan ni Yehan ang mga bangkay na ito na malantad sa mainit na araw sa hinaharap, ngunit ilibing ang mga taong ito sa bundok na ito. Ang mga taong ito ay mga tagapagmana ng isang sekta, at bilang mga kalaban, dapat silang patayin. Ngunit bilang mga tagapagmana ng sinaunang martial arts ng China, katumbas din silang igalang. Matapos gawin ang lahat ng ito, umalis si Yehan kasama ang kanyang mga tao, siya ay dumating at lumabas ng mabilis, siya ay Sumire sa Iron Leg Gate, at nabawasan ang kanyang presyon sa daan upang kunin ang Inner Mongolia. Siyempre, bago umalis, hinanap ni Shaben at Lin Chi ang buong Iron Leg Gate kasama ng Silver Dragon General, at kinuha ang lahat ng mga mapagkukunan ng pagsasanay na maaaring gamitin. Mayroong natural na maraming mahalagang bagay sa pamana ng isang sekta, kabilang ang mga sinaunang martial arts, spiritual herbs at mahusay na gamot. Sa mga bagay na ito, ang paglago ng mga tao sa ibaba ay mapapabilis din. 2 araw na, at wala pa rin akong nakuhang anumang bagay, Baming Longbow, talagang nagpapahiya ka sa akin. Tinitingnan ni Merong Tian si Baming Longbow nang walang pakialam sa punong tanggapan ng Tianying Branch Altar, bagaman Baming Longbow ang eyeliner ay ipinadala muli sa Shaanxi, ngunit ito ay lumabas na ang Diing Sub-Altar ay walang laman, at wala talaga si Yehan at ang kanyang pangkat, at nawala sila ng 2 araw, na ginawa kay Merong Tian na pigilan ng isang alon ng galit sa kanyang puso. Humakbang si Baming Longbow at sinabi, "My Lord, hindi lamang hindi natin alam kung nasaan ang Yehan, ngunit wala rin sa mga tao sa underground world sa Hilaga ang alam kung nasaan ang Yehan. Ngunit huwag kang mag-alala, my lord. Hanapin ang kinaroroonan ni Han. Ama, may balita mula sa Shaanxi na muling lumitaw si Yehan at ang kanyang pangkat sa Diing Sub-Altar." Sa sandaling ito, lumakad ang ika-4 na kinuhang anak at sinabi kay Baming Longbow. Narinig ito, kumunat ang noo ni Baming Longbow, na wala si Yehan ng 2 araw at muling lumitaw, ano ang ginawa niya sa 2 araw na ito. Nakatingin si Merong Tian din ng mabigat at sinabi, "Natuklasan mo ba kung paano siya lumitaw?" "Master Hui, iyon ang gusto kong sabihin." Ang ika-4 na kinuhang anak ay nag-aalinlangan at sinabi, ayon sa mga impormasyon mula sa iba't ibang mapagkukunan, bumalik si Yehan sa Shaanxi mula sa teritoryo ng Hebei, kinaroroonan. Kabanata 819. Hebei, hindi, Iron Leg Gate. Narinig ang mga salita ng ika-4 na kinuha na anak, naka-freeze ang mga mata ni Baming Longbow, at bigla namang lumamig ang kanyang mukha. Ang bakal na binti ay kanyang kaalyado. Ngayon ay bumalik si Yehan mula sa Hebei. Kung siya ay nasa nakaraang 2 araw kung sila ay pupunta upang harapin ang Iron Leg Gate, kung gayon, sa sandaling ito, ang Iron Leg Gate ay maaaring nasa panganib. Isang kakaibang hitsura ang lumitaw sa mga mata ni Merong Chando.
Kung nawala si Yehan sa nakaraang 2 araw upang harapin ang Iron Leg Gate, kung gayon lumitaw si Yehan sa sandaling ito, at ang Iron Leg Gate ay maaaring natapos na ng kanya, ngunit hindi pinapansin ni Merong Tian ang pagkasira ng Iron Leg Gate. Ngayon basta't muling lumitaw si Yehan, ang sitwasyon ay mananatili pa rin para sa kanya. Ang putang ina na ito ay talagang pumunta upang sirain ang Iron Leg Gate, nagkamali ako. Maliit na ekspresyon ni Bame Inglombo. Sinabi ni Merong Chandok, okay lang, kahit nasirain ang Iron Leg Gate, hindi ito magkakaroon ng epekto sa amin. Ngayon, ginagawa namin ang aming makakaya upang subaybayan ang Shaanxi, ngunit huwag hayaang makahanap si Yehan ng isa pang pagkakataon upang makatakas. Kung sirain ang Iron Leg Gate, ang susunod na hakbang niya ay oras na para sa amin. Ito ay sinabi na hindi nagbago ang mukha ni Bame Inglombo, ngunit naramdaman niya ang pagkagalit sa kanyang puso. Ang pagkasira ng Iron Leg Gate ay hindi nakakaapekto kay Merong Tian. Ngunit nakakaapekto ito sa kanya. Ngayon na wala siyang mga kaalyado sa paligid niya, siya ay talagang naging nag-iisa. Ang balita ng pagkasira ng bakal na binti ay hindi itinatago at kumalat sa buong Hilaga kinabukasan. Ang isang sinaunang martial arts sect ay namatay, at nang magulat ang mundo sa mga paraan ng kidlat ni Yehan, sila ay nagulat rin. Ang mga puwersa sa Hilaga ay karaniwan ng buong mundo ay sumigaw dahil dito, kahit ang sinaunang martial arts world ay pareho. Ngayon, kahit ang mga mata ng sinaunang martial arts world ay unti-unting bumaba sa underground world sa Hilaga. Ang isa sa pinakamalaking mga sekta ay pupunta, ngunit ngayon ay 9 na sect lang ang natira. Ginagawa nila itong muling suriin si Yehan, ang sinaunang martial arts ang galit at galit sa pagitan ng mundo at kanya ay dapat ituring ng seryoso. Ngayon ay ang bakal na binti, ngunit ano ang bukas? Walang nakakaalam kung anong kahangahangang mga kilos ang gagawin ni Yehan sa sinaunang martial arts world. Si Yehan ay sumire sa Iron Leg Gate, bagaman ito ay lamang pagpapahina ng kapangyarihan ng Inner Mongolia, ngunit hindi nakikita, siya ay nagdeklara rin ng digmaan sa sinaunang martial arts world, at naghihiganti para sa nakaraan. Marahil, sa nakaraan, takot ang sinaunang martial arts world na si Yehan ay ang anak ng isang lunatic, na may si Xiao Qingshan na nakatayo sa likod niya, at ang pamilya Ji, ang unang pamilya sa China, ngunit ngayon, ang pagkamatay ng Iron Leg Gate ay nagsimula ng isang alarm para sa sinaunang martial arts world. Ang binata na pinagsama-samang pinigilan ng kanila sa una ay umabot na ngayon sa isang punto kung saan kailangan nilang tignan siya ng harap-harapan. Sa makatuwid, ang galit at galit sa pagitan ng sinaunang martial arts world at ni Yehan ay dapat ituloy, at hindi maaaring hayaan si Yehan na patuloy na lumaki. Siya ay sumire sa Iron Leg Gate nang walang ingay, ang lalaking ito ay talagang nakakagulat. Sa lungsod ng Yanjing, may ngiti si Zhou Banroo sa kanyang mga labi. Sa 2 araw na nawala si Yehan, siya ay aktwal na nag-iimbestiga, ngunit hindi inaasahan ni Zhou Banroo na pumasok si Yehan sa Hebei at darating kay Nolan Mietian sa site, ang Iron Leg Gate na sumasalungat sa kanya ay tahimik na sirain. Talagang nakakagulat, ngunit ang pinuno ng Hebei ay hindi na kailangang magpatuloy na mabuhay. Hindi niya alam na pumunta si Yehan sa Hebei. Ano ang pakinabang para sa akin, Nolan Mietian, na panatilihin ang ganitong tao? Sambit ng madilim. Sinabi ni Zhou Prajna, inutusan ko na ang mga tao sa langit na hawakan ang bagay na ito. Ang depensa sa Hebei ay mayroong maraming mga butas. Hanro, paano mo naimbestiga ang bagay na hiniling kong imbestigahan mo? Ang White-Eyed Wolf sa Hilagang Silangan ay wala pa ring ginawa hanggang ngayon. Marahil ay nais niyang gawin ang walang anuman na hindi sumusunod sa kanyang masamang karakter. Nolan Mietian ay sinabi ng banayad. Narinig ito, kalmado ang mukha ni Zhou Banroo at sinabi, wala akong anumang balita tungkol sa kanya. Sa katunayan, ang pagkilala sa kanya ay hindi nakatulong sa amin sa nakaraan. Ang mahalaga ay ngayon. Prajna, ang pagkilala sa iyong sarili at sa iyong kalaban ay ang tanging paraan upang manalo sa lahat ng labanan. Ang sinasabi mo sa sandaling ito ay tila hindi ang iyong karakter. Sa katunayan, lubos akong interesado sa White-Eyed Wolf sa Hilagang Silangan. Tumingin si Nolan Mietian kay Zhou Banroo at nagpatuloy, kalimutan muna, dahil hindi mo ito makikita, hindi ko na kailangang hanapin ito, magiging masyadong busy ako sa malapit na hinaharap, maaari mong ituloy ang pagbabantay sa mga bagay sa Hilagang Underground World, at tandaan na ipaalam sa akin sa anumang oras kung mayroong anumang mahalagang sitwasyon. Huwag kang mag-alala, mayroon ako dito, walang problema.
Binantayan ni Zhou Banro ang pag-alis ni Nolan Mietian, isang liwanag na liwanag ang lumitaw sa kanyang mga mata na ngumiti, tinitingnan niya ang langit, at tila mayroong malalim na ngiti. Matapos sirain ang Iron Leg Gate, hindi gumawa si Yehan ng anumang bagong galaw nang bumalik siya sa lungsod ng Taiyuan. Nanatili lang siya sa Shaanxi, kaya hindi alam ng mga tao kung ano ang nasa isip niya. Gayunpaman, sa araw na ito, nag-iisa si Yehan na umalis sa Hilagang China at sumakay sa isang eroplano patungo sa lungsod ng Shanghai sa timog. Ang Tianlong Martial Arts School ay magsisimula ng ribbon cutting ceremony bukas. Tumawag si Yin Yaifei, at kailangan ni Yehan na bumalik kaagad. Sa eroplano, tinitingnan ni Yehan ang langit na pag-aari ng Hilagang China, at isang mapang asar na ngiti ang dahan-dahan na sumakay sa kanyang mukha. Umalis, hahayaan ba ng ilang masasamang tao na gamitin ang pagkakataong ito upang itapon ako? Kunin. Naisip ito, lumaki pa ang ngiti sa mukha ni Yehan, pagkatapos ay umupo siya sa kanyang upuan at nagsimulang magtulugan. Kinabukasan, sa Inner Mongolia, sa loob ng Tianjin Subaltar, isang figure ang dahan-dahan na pumasok mula sa labas ng punong hagdanan. Tinitingnan ng taong ito, nakatayo si Merong Tian sa unang upuan na ngumiti at naglalaro, habang si Bang In Longbo, Jiu Kongji at ang tatlong makatuwiran na anak ay nakatayo ng walang ekspresyon, tinitingnan ang taong pumasok ng kalmado. Bakit, tila hindi mo gusto ang pagdating ko? Ang ghost servant ay nakatayo sa punong hagdanan, ang kanyang walang pakialam at kalmadong mga mata ay kumalat sa lahat ng tao dito. Maligayang pagdating, paano mo hindi matatanggapin? Ngumiti ng bahagya si Merong Chando, ngayon ikaw ay ang overlord ng Hilagang Asya, na may mataas na katayuan, maaari akong katumbas lamang ng iyo. Sinabi ng ghost servant, huwag kang mag-alala, walang sino man sa China ang hindi nakakaalam ng pangalan ng Young Master. Kung ihahambing mo sa iyo, ang ghost servant ay mas mahina kaysa sa iyo. Ha 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 ha. Gusto ko ang marinig ang mga salitang iyon kahit na hindi sila matapat. Tumawa ng malakas si Merong Tian ng ilang beses. Ngayon ay natunaw na niya ang pakiramdam ng pagtingin sa ibang tao. Noong una, ito ang layunin niya pumunta ng pasulong upang lang patayin si Yehan sa kalagitnaan, nasirain ang lahat ng kanyang mga pangarap. Kabanata 820. Ghost Servant. Ngayon ay nag-iisa kang dumating sa Inner Mongolia, ngunit ano ang iyong layunin? Tanong ni Bang In Longbo ng banayad sa sandaling ito. Oo, mula sa katotohanan na iginanti mo si Shulong Siyang gamit ang iyong sariling kamay, maaaring makita na ikaw ay isang taong walang nakuha, kaya sabihin mo, ang layunin ng iyong pagdating dito. Mayroon ka bang sasabihin sa akin? Sinabi ni Merong Chando. Kung walang pupunta sa Three Treasures Palace dahil ang dalawa sa inyo ay nagpaliwanag ng iyong mga salita, kung gayon ang aking ghost servant ay hindi itatago. Ang mga mata ng ghost servant ay lumipat mula sa Bang In Longbo, at sa wakas ay tumira sa Merong Chando. Sinabi, dapat malaman ng lahat na ang aking Hilagang Asya Tiger at Yehan ay mga kaaway din at hindi maaaring malutas. Ngayon ay kinokontrol ko ang underground world sa Hilagang China, ngunit ang aking lakas ay mahina. Kung talagang nanalo si Yehan dito, ang susunod na target niya ay ako. Kaya, kailangan kong gumawa ng plano. Hindi ko alam kung ano ang ibig mong sabihin sa pagpaplano. Ngumiti ng bahagya si Merong Tian. Magkaisa, sinabi ng ghost servant, ngayon na sirain ang Iron Leg Gate, nawala ka ng isang kaalyado, at hindi ko matutulak si Yehan ng mag-isa, ngunit kung magkaisa tayo, hindi lamang ang iyong mga pagkakataon na manalo ay mas malaki, ngunit ako ay maaari ding labanan si Yehan. Upuan ng matatag sa kasalukuyang posisyon, ito ang aking layunin sa pagdating, hindi ko alam kung gustong pumayag ang Young Master. Magkaisa, ngumiti ng bahagya si Merong Chando, ghost servant, sa lakas sa iyong kamay, to be honest, hindi ko talaga ito nakikita. Kung sasabihin mong sumuko ka sa akin, maaari kong tanggapin ito ang panukala. Narinig ito, kumunat ang noo ng ghost servant, at ngumiti si Bang In Longbo sa tabi niya. Sinabi ng ghost servant ng kalmado, Young Master, dumating ako dito ngayon ng may katapatan, ngunit ngayon ay tila hindi ka pa handang pumayag sa aking panukala. Hindi ako nag-isip na mag-ugnay sa iyo, isang white-eyed wolf. Maaari kang sumuko kay Shulong Siyang, at magsisimula ka rin sa iyong mga kaalyado. Paano mo ako pakakalmahin? Ngumisi ng malamig si Merong Chando at sinabi. Sinabi ng ghost servant nang wala ng pakialam, Young Master, ang bagay na ito ay hindi dapat madagdagan. Dahil dumating ako upang mag-ugnay sa iyo, syempre hindi ako sisire sa iyo. Ano ang mabuting maidudulot nito sa akin? Sige,
Maniniwala ako sa iyo sa ngayon, ngunit ayaw ko pa ring tanggapin ang iyong panukala, maliban kung ipakita mo sa akin ang mas malaking pakinabang, ikaw ay isang taong walang nakuha, at ako, masyado. Sa aking ulo, ipapakita ko sa iyo na ang pagsang-ayon sa aking panukala ay ang pinakatama mong desisyon. Sinabi ng Ghost Servant nang may malakas na kumpiyansa sa kanyang mga mata. Tumitig si Merong Tia ng may pagkagulat, at sinabi, kaya naman kumpiyansa, okay, sabihin mo, sa harap ni Yehan, ano ang dapat nating gawin upang ganap na itapon siya pababa. Sa katunayan, napakasimple lang. Ngumiti ng bahagya si Ghost Servant at sinabi, mula nang pumasok si Yehan sa hilagang underground world, siya ay laging ang nag-umpisa ng pag-atake sa mga lungsod at nayon ng patuloy, at kinuha ang lupain ng hilagang kanluran at Shaanxi. Ang mga tao sa underground world ay ginawa ng isang inumin na pasibo kung bakit hindi natin siya pwedeng i-ambush. Narinig ang mga salitang ito, kinindatan ang mga mata ng lahat, at sumugod ng hinahawakan. Ha 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 ha. Gaya ng inaasahan, ang taong makakapagpatay kay Shulong Siyang gamit ang kanyang sariling kamay at maging overlord ng Hilagang Asya ay talagang may ulo na hindi matutugunan ng mga ordinaryong tao. Itinaas ni Merong Tian ang kanyang ulo at tumawa. Ito ay talagang isang magandang ideya, ngunit ang ating lakas ay dapat na makapagpigil kay Yehan. Kung posible, mas mabuting sirahin siya ng ganap. Sambit ni Beiming Longbo nang may hitsura ng masamang espiritu. Iyon ang dahilan kung bakit dumating ako upang mag-ugnayan sa iyo. Sinabi ng Ghost Servant, bagaman ang lakas sa aking kamay ay mas mahina kaysa sa Hilagang Asya Tiger sa nakaraan, ngunit sa utak, aking sinasabi na ang dalawang Shulong Siyang ay hindi katulad nila. Kumuha ako ng isang Ghost Servant. Marahil, bago ka magpuri ng marami, tatawa pa rin ako sa iyo, ngunit ngayon. Ngumiti si Merong Tian, mabuhay ang iyong pagsali, may utak ka, at ako ay may lakas, magkasama tayong itapon si Yehan, tapusin siya. Hindi siya makakabaligtad sa kanyang buong buhay. Hehe, ang Ghost Servant ay naghihintay para sa mga salita ng Young Master. Ngumiti ng bahagya ang Ghost Servant, at ang dalawa ay nakaabot ng isang kasunduan sa sandaling ito. Tumawa ng malakas si Merong Tian at sinabi, Ghost Servant, hinahangaan ko ang iyong isip, kaya paano mo nais na atakehin natin si Yehan? Ngumiti ng kumpiyansa ang Ghost Servant, ayon sa aking nalalaman, bumalik si Yehan sa timog kahapon, anak, ito ang aming pagkakataon, nang wala ang Tianlong na pinangungunahan ni Yehan. Talagang madali para sa amin na kunin ang mga ito, isang pack ng mga wolf ay tiyak na nakakatakot, ngunit nang wala ang Wolf King na nangunguna sa kanila, mas madaling sirain ang mga ito. Sumang-ayon si Merong Tian, at sinabi, tama, tinitingnan ang kasaysayan ng pamilya ni Yehan, tuwing nanalo siya ng sunod-sunod na labanan dahil sa kanyang pamumuno, ngayon ay kulang ang Shaanxi sa kanya bilang backbone. Ang mga tao sa ilalim niya ay walang dapat ikabahala. Sa timog, Shanghai City. Matapos lumabas si Yehan sa paliparan, hindi siya bumalik kaagad sa Phoenix Mountain Villa, ngunit sumakay sa isang taxi patungo sa Tianlong Bodyguard Group. Ang ribbon-cutting ceremony ng Tianlong Martial Arts School ay magsisimula bukas. Kailangan niyang tanungin si Yin Yaifei para sa maraming mga detalye. Ang hinaharap na pag-unlad ng isang paaralan na may malaking impluwensya ay hindi maaaring payagan si Yehan na maging hindi maingat. Pumunta si Yehan sa buong daan sa Tianlong Bodyguard Group, at hindi sila pipigilan ng mga bantay sa pintuan. Kakaiba sila sa Yehan, ang malaking boss. Bagaman wala silang pagkakataon na pumunta sa underground world upang makipaglaban, ngayon ay nasiyahan silang makapagtrabaho sa ilalim ng mga kamay ni Yehan. Sumakay si Yehan sa elevator sa buong daan sa tuktok ng grupo, ngunit sa pagtataka ni Yehan, ang magandang babae na dating maliit na sekretarya ng chairman na tumawag sa kanya ay wala. Nang hindi iniisip, dahan-dahan ni Yehan na itinaas ang pinto ng opisina ni Yin Yaifei, at pagkatapos, ang likod ni Yin Yaifei ay napunta sa paningin. Sa sandaling ito, si Yin Yaifei ay nakatayo sa harap ng isang palayok ng mga halaman, binubuhusan ito ng maingat, nang walang kaunting ideya na dumating na si Yehan. Nang makita ito, ngumiti si Yehan, lumakad sa tabi ni Yin Yaifei at yakapin siya mula sa likod. Matapos maging boyfriend ni Yin Yaifei upang makilala ang mga magulang ni Yin Yaifei sa araw na iyon, hindi tumugon si Yehan sa panggigipit ng babaeng ito. Sa kanyang matapang na pag-amin, kailangan lang ni Yehan na itaas ang kanyang mga kamay upang sumuko at tanggapin siya. Ah,